Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. GovLearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyong publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktual na serbisyo. Kasama natin ngayong araw ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating mga kapanayam ngayong araw ay kasalukuyang nangangasiwa sa Management Services Group ng DTI at may mahalagang papel sa pagpapatatag ng systems, governance at internal operations ng ahensya. Kasama rin sa kanyang mga tungkulin ang pangangasiwa sa data protection, information systems at iba pang mahalagang proseso na sumusuporta sa maayos at transparent na serbisyo publiko. Isa po siyang abogado at career public servant na may malawak na karanasan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang ang policy, administration at institutional reforms. Ang kanyang karanasan at pananaw ay nagbibigay ng mahalagang konteksto kung paano isinasabuhay ang leadership, accountability at integridad sa public service. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, ASEC Christian R. Ablan. Maraming salamat po ASEC sa pagbibigay ng oras at sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Magandang hapon, Dr. Ron, at sa lahat ng nanonood ng GovLearn PH. Ayan po. Simulan po natin, ASEC, sa segment 1 natin, The Person Behind the Person. ASEC, paano po nagsimula ang journey po ninyo sa public service? Nanggaling ako sa pamilya ng mga public servants, Dr. Ron. Yung lolo ko nagsilbing bilang gobernador ng probinsya ng Ilocos Norte. Mga World War II era pa yun. And then sumunod naman yung tatay ko, nagsilbi siyang bilang congressman ng probinsya din namin. And so yun, nag-follow lang ako sa kanilang footsteps. So yan ang aking origin story. Opo. ASEC, nung pumasok Ay, kayo, yes po. ano din pala, Dr. Ron, yung nanay ko din pala, Opo. government worker, naging doctor po siya sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI. Okay po. So yun, malawak po ang inyong karanasan at inyong experience po, no? Pero nung pumasok po kayo ASEC sa gobyerno, ano po yung expectation ninyo at ano yung unang reality check na naranasan po ninyo? Ang pagpasok ko sa government ay bilang isang tour guide. Nag-tour guide ako sa House of Representatives. Working student ako noon. So, nagtutour guide ako from 8 to 5 p.m. Tapos noon, pumupunta na ako sa law school sa gabi for my class ng 6 to 9. Ang aking expectation noon ay lahat naman tayo ay public servants. And so ang nasurpresa sa akin, Dr. Ron, is that napaka hierarchical pala ng gobyerno.
parang nirerespeto ka kung nasa poder ka, kung may kakilala ka, kung may backer ka. Gaya ng sinabi ko, tour guide ako nun, Mm. and so parang naramdaman ko noon na alam mo yun, parang second class citizen ka kasi nga sa house yun eh. Tapos biglang magche-change sila ng attitude sa'yo 'pag nalaman na anak ka pala ng dating Mm. congressman. Biglang biglang rerespetuhin ka. Mm. Eh, 'di ba dapat wala kang gano'n? Tama. Regardless kung, may kilala ka, may kamag-anak ka, 'pag nagsisilbi ka sa gobyerno, dapat patas lahat ang tingin, eh. Mm. Pero hindi, 'yun yung aking rude awakening sa aking government service. Mm. Asek, may isang karanasan ba kayo early in your career po? Alam ko po hindi po kayo nagsimula sa DTI, marami po kayong pinagdaanan ng mga department po, no? May isang karanasan po ba kayo na early in your career sa government na humubog sa kung paano ninyo tinitingnan ang public service? Oo, oo, medyo 20 years na tayo 'no, Opo. na nagse-serve sa, public sector. 5 years nasa private sector naman ako, Mm. pero majority of my career has been in government. And ang isang mga early learnings ko, Dr. Ron, was nung nagsilbi ako bilang provincial board member sa probinsya namin. Nag-eksperimento ako, sinubukan kong tumulong sa isang barangay. Sabi ko, yung experiment, yung hypothesis ko is yung service sa ating community, will that equate to loyalty uh, from the voters, the stakeholders? So meron talaga akong isang barangay sa probinsya namin na talagang tinulungan ko kung ano yung mga kailangan ng SK, tinulungan ko kung anong kailangan ng farmers cooperative, tinulungan natin, mga kababaihan, mga senior citizen, tinulungan natin. Mm. And then dumating yung election and natalo ako sa barangay na yun. Mm. So ang loob ko, Dr. Ron, sabi ko, Diyos ko, yung isang term ko, tinulungan ko tong barangay, lahat ng sektor ng barangay na yung tinulungan ko, tapos di man lang nila ako naalala sa eleksyon. Ang learning ko dyan, Dr. Ron, is hindi ka dapat magsilbi sa taong bayan na may hinihintay na tulong pabalik. That's not how public service works. You don't you don't work for the people. You don't work for the country expecting them to return the favor. That doesn't work that Yeah. way. Tumutulong tayo sa publiko, tumutulong tayo sa kapwa-tao dahil kailangan nila ng tulong. Mm. And so yan ang aking learning. So it's wrong. It's Mm. wrong to serve them with the expectation that, they uh, if that's your thinking, you will be extremely frustrated and disappointed with government service. And so nung nagkaroon ako ng paradigm shift na hindi tutulong tayo dahil we're not expecting them to, anything in return, Mm. but we're helping them because help is needed. Correct. Then yun na yung finalo ko na lesson ko since then. Mm. Sobrang ganda po nun, ano? Lalo ngayon na actually kaya po itong palabas po natin, no, itong Lingkod Bayan Unfiltered, ginawa po namin kasi based on our research, kailangan ng taong bayan, kailangan ng mga kababayan natin na makita ano yung totoong public service talaga. Kasi eto ho ang dami ng mga balita no na tumutulig sa at saka nagpapahirap no, nawawala na yung trust sa mga public servant. Kaya ito po yung ginagawa natin dito sa govlearn.ph para mapaangat po lalo no ang ating mga public servants at ganun din ang totoong paglilingkod bayan. Ayan po, dahil pinag-uusapan na po natin yung totoong lingkod bayan, ano po, bilang assistant secretary po, bilang ASEC po, ano po ang itsura ng isang normal na araw sa trabaho po ninyo na hindi madalas nakikita ng publiko? At saka ASEC, baka kaya nyo kaming bigyan ng maikli lang na ano difference ng secretary, undersecretary, at assistant secretary. Oo 'no, nagkakaroon ng confusion, Dr. Ron, Mm. dun sa mga Yes posisyon, po. na 'yan. So of course, 'pag nakarinig tayo ng secretary, yan na yung pinakapinuno ng departamento.
Dito sa DTI, ang aming secretary ay si Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Siyempre, yung secretary, hindi naman niya magagawa lahat ng trabaho niya, kaya kailangan niya ng mga undersecretary at saka assistant secretary. Sa Tagalog, kawaksing. Kawaksing, tawag doon, kalihim. Kalihim. So may undersecretary, yun yung second rank. And then may assistant secretary, yun yung third rank. And then sa ilalim nun, ang director 4, director 3, then pababa na hanggang division chief. So dito sa DTI, meron kaming 4 na undersecretaries. So namumuno sila ng tinatawag natin na functional group. So sa DTI, yung mga functional group, yun yung mga particular na team na tumutugon sa mga kailangan gawin ng DTI. Ang DTI napakalawak kasi ng scope niya. Meron kaming development scope, no, for our micro, small and medium enterprise. So meron tumututok diyan, kasama na rin sa regional operations yung nag-head ng ating mga regional offices, provincial offices, at ito ay si Undersecretary Bless Lantayona. So yun yung USEC. Ngayon, yung USEC, napakalaki din ng Pilipinas, no? Ang hirap naman pag isang tao din lang ang nagsusupervise ng 17 regional offices natin. Kailangan din yan ng assistant secretaries. And then sa regional operations group namin, under kay USEC Bless, andyan si ASEC Grace Baluyan, ASEC Lenny Baluyot, saka si ASEC Dom Tolentino. So tumutulong sila. So may hierarchy sa gobyerno, only because Dr. Ron, napakalaki kasi ng aming mga stakeholders at hindi kakayanin pag iisang tao lang ang maging leader natin. So gano'n lang yun. So ang pinakamataas secretary, sunod doon ay undersecretary, and then pangatlo ay ang assistant secretary, and I am an assistant secretary. Pero may mga times kasi na wala kang undersecretary. So I don't report to the undersecretary. Ako na po yung supervising head ng aking grupo. Ang pangalan ng grupo ko ay Management Services Group. Kami ang support service ng DTI. Kami yung nagpapasweldo. Kami ang nag-hire ng mga empleyado. Kami rin yung nagbibigay ng IT. Kami rin yung nagpro-procure. So yun, more or less sa ibang ahensya, ang tawag ng management services ay admin and finance. So ako ang admin and finance head ng DTI. Ang aking araw ay punong-puno, Dr. Ron. Ang umaga ko ay syempre kailangan natin magbasa ng emails. Tapos darating na yung aking morning signing. Madaming mga dokumento dumadaan sa akin, pinipirmahan ko yun. Yung mga back documents, bids and awards committee documents, nire-review ko yung mga papeles, tapos pinipirmahan ko. And then nag-a-attend na ako ng mga meetings ng alas 10 up to lunchtime, and then syempre may break tayo para kumain. And then hapon, pangalawang signing na naman ng mga dokumento, and then attend na naman ng mga meetings. Pag may utos si Secretary Chris, pupuntahan ko yung utos niya. So for example, hindi siya makadalo sa isang board kasi ang DTI secretary ay umuupo sa napakadaming boards. So meron the DTI is present at the Pag-ibig Fund Board, or ang Home Development and Mutual Fund. May seat doon. Hindi nakakapunta si Sec Chris doon sa dami ng trabaho niya. So ako yung pinapapunta niya sa Pag-ibig board meetings. So, and then sa gabi, kung may mga trade fairs tayo na kailangan ma-inspect o mapuntahan, yun ang pinupuntahan natin. So that's the example of a work day ng isang assistant secretary, Dr. Ron. Opo, sobrang dami, no? At alam ko po, dati, ASEC, napapanood ko kayo sa TV, no? Kayo ang sumasagot dati, no? Sa opisina ng presidente. Pero paano po yung naging transition po ninyo, ASEC, from that position before
to assistant secretary sa DTI na parang medyo malayo po, no? Yung rank ko din, Dr. Ron, nung nag-work ako sa Presidential Communications Office ay Assistant Secretary din. Okay. Pero may designation ako noon under kay Secretary Martin Andanar. Opo. Nung umalis yung mga spokesperson noon, kasi tumakbo sila Mm-mm. sa politika, at na-designate po tayo as Deputy Spokes. Mm-mm. Ah, Meron kasi tayong tinatawag na Career Executive Service, Dr. Opo. Ron. Mm-mm. So karamihan kasi ng mga assistant secretaries, mga undersecretaries, we are political appointees and we serve at the pleasure of the appointing authority. Mga coterminous kami. Mm-mm. Pero nakakalipat tayo kasi pag pag nasa supervisory level ka, Mhm. meron kang tinatawag na SESO application. So, Yes. Opo. pwede kang magkaroon ng security of tenure bilang assistant secretary or director or undersecretary Mhm. kung dumaan ka sa proseso ng Career Executive Service Board. Mm. So, dumaan tayo sa proseso noon at nabigyan tayo ng ating rangko. Nagsimula ako bilang SESO 2, Mhm. tapos ngayon SESO 1 na ako. Sa aming SES, the smaller the number, the higher the level. So, you start out as an ASDS sa DepEd as a Yes. SESO rank 6, I think. Mm-mm. And then as you go up higher, the highest is SESO 1. One. So, I am a SESO 1. So, ang transition ko nung nag-change ng admin from PCO, lumipat muna ako sa DepEd, and then from DepEd lumipat na ako sa DTI. Mm-mm. Meron tayong tinatawag na SES Mobility, Dr. Ron. Mm-mm. So, kami, pag na-certify na kami bilang isang career executive servant, kahit saan mo kami deploy, gagawin namin yung trabaho. Opo. So, na-deploy ako dito sa DTI. Dito na ako dito na nagsisilbi. We are Opo. the professional executives ng ating bureaucracia, Dr. Ron. Opo. Ayan po. Pinag-usapan na natin kanina at natakal nyo na rin naman po ang systems and governance po. Una po, maraming salamat po ulit sa oras po ninyo. Alam ko galing pa kayo sa isang meeting kanina. Asek, madaling sisihin po ang gobyerno kapag may delay. Pero madalas hindi naiintindihan ng publiko yung sistema eh. Ano po kaya yung isang government process sa DTI na madalas mali ang pagkakaintindi ng publiko? Ay naku, madami saan tayo magsisimula, Dr. Ron. Di ko alam kung meron tayong sapat na oras para pag-usapan lahat. Pero dahil alam ko naman ang audience nyo ay hindi lang naman DTI, Apa. ang isang sistema natin sa gobyerno na feeling ko hindi fully na-appreciate o naintindihan ng kababayan natin is yung tinatawag natin na budget cycle. Minsan kasi sa mga kasamahan natin na nasa pribadong sektor, nagtatrabaho sa kumpanya, kung may kailangan gawin, kailangan ayusin. Bukas, makalawa, kumuha ka lang ng pondo dyan sa bangko, ayusin na natin yan. Sa gobyerno, alam mo to, Dr. Ron, hindi Apa. ganun kadali. Pinaplano po lahat. Ang budget cycle po natin ay hindi nga 6 months, hindi nga 1 taon, Correct. 15 months natin pinaplano kung ano yung gagastusin natin para sa taong bayan. So, halimbawa, ngayon, ang pinag-usapan namin, nag-budget call si Department of Budget and Management for 2027. So, hindi naintindihan ng mga kababayan natin na yung mga, for example, ano ba yan? Hindi pa maayos-ayos yung building ng ganito. Ang tagal-tagal na kasi nga meron tayong 15 months to plan for it. So, mabagal talaga, Dr. Ron, ang proseso ng budget and implementation sa kanong procurement. So, yun ang aking panawagan sa ating mga listeners sa mga viewers na let's be patient when we work with government. But we are trying our very best to shorten it. Kinakausap natin yung kasamahan natin sa DBM, pati na rin sa Department of Finance na sana pumayag sila na alam mo yun, hindi naman kasi lahat na paplanado, di ba? Bilang isang professor, Dr. Ron, alam mo naman na we are now living in a VUCA world, Yes. a volatile, uncertain,
complex world. And may mga times talaga na hindi mo napaplano. Sana maintindihan ng DBM, DOF at ng COA, Commission on Audit. Pag nagkakaroon tayo ng pag nire-realign natin ng konti, isa pa yun ang hindi pa naintindihan, Dr. Ron, na meron tayong tinatawag na audit dito. Hindi naman magrereklamo kayo. Tapos, sige, tingnan natin kung pwede natin gawa ng paraan at malagyan ng pondo itong particular project. Sabihin natin, nako, makukuha kami niyan, ma-audit kami niyan, tapos mapapahiya pa kami sa periodiko the following year. So, maingat din kami sa paggastos. So, anyway, dapat ibang ibang episode, magkaibang episode, Dr. Ron, pagdating diyan sa project implementation. Mag-set tayo ng ibang episode ng GovLearn. Yes po. Ayun, nakakatuwa po kasi may isa kaming webinar din po sa govlearn.ph patungkol po sa transparency and accountability. Doon po sa bagong procurement nga, which is maganda kasi nga digitize na lahat. Pero at the same time, yung public po, yung mga kababayan natin, hindi naiintindihan yung ganong proseso eh. Kaya po ang govlearn.ph hangga't maaari, ino-open namin sa public, hindi lang para sa mga members ng BAC, yung mga ganong uri ng webinar po. Anyway, maganda yan. Opo. Maganda yan, Dr. Ron, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Under Republic Act 12009 or the New Government Procurement Act, yung mga proceedings ng Bids and Awards Committee, bino-broadcast po yan, nila-live stream po yan. For example po, kami sa DTI, ako po yung BAC chair, ang aming BAC meetings ay every Monday, 9:30 in the morning. Pwede kayong manood. Pero kahit na i-publish namin yan, kahit na i-live stream namin yan, pag hindi rin naman naintindihan ng mga nanonood ko ano nangyayari, baliwala lang. So maganda nga yung ginagawa ninyo para maintindihan nila kung ano bang ibig sabihin ng pre-bidding, ano bang ibig sabihin ng alam mo yun, opening of bids, bakit magkahiwalay yung envelope ng technical documents, bakit magkahiwalay yun sa financial documents. Kahit na ni-live stream namin yan, pag di naman nila naintindihan, di malay ba nila kung may nangyayaring anomalya, di ba? So maganda yung ginagawa ninyo, ipagpatuloy nyo lang po. Ayan po. Maraming salamat po, ASEC. Para po sa leadership in public service, kasi marami po kayong mga staff po, marami kayong mga manpower na hinahawakan. Ano po sa inyo ang ibig sabihin ng leadership sa government beyond rank and authority po? Kailangan, Dr. Ron, ang sinasabi ko sa mga staff ko, sa mga katrabaho ko dito sa DTI at even dun sa mga dati kong tinrabahuhan, PCO, DepEd, NEDA, PPP Center, we have to lead by example. Hindi tayo pwede maging doble cara. Hindi tayo pwede maging hypocrite. Hindi tayo pwedeng sabihin na, kailangan maging conscious tayo sa ginagastos natin and then, 'di ba? Kung saan-saan mo ginagastos. Hindi ka pwedeng mabait sa secretary o sa ambassador pero sa driver o sa security guard bastos-bastos mo. Hindi tayo pwedeng, kahit sino yung maging stakeholder man. Sabihin mo dito sa DTI, meron kaming mga big businessman, mga industry leaders. Tapos pagtingin mo naman sa kabila, andyan yung mga sari-sari store owners o yung mga MSME owners. Yung trato mo sa industry leader dapat pareho din sa MSME. So, hindi ka pwedeng maging doble cara, hindi ka pwedeng maging hypocrite. So sa akin, ang aking payo is we have to lead by example. Ayan po, maraming salamat po, ASEC, sa sagot na yan. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin ang values and integrity sa DTI at sa mismong pagsiserve po ni ASEC. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala. This year, iiwas na ako sa compulsive online buying, i-check muna ang cart bago mag-checkout, at higit sa lahat, uugaliing bumili sa mga online stores na may Trustmark.
Ayan po, nagbabalik po kami ni ASEC, Chris, dito sa ating Lingkod Bayan Unfiltered. Sa mga bago po na nanonood ngayon, kasama po natin si ASEC Chris Ablan ng DTI at pinag-uusapan po natin ang totoong trabaho at public service. Yun pong pinakita po natin na advertisement, yun po ay para sa negosyo matatag. Ayan. No? At saka sa Trustmark po, no? I-visit po natin ang Facebook page, official Facebook page ng DTI para sa mga anunsyo pa. Okay po. Punta po tayo sa Values and Integrity, ASEC. ASEC, ano po yung values sa public service na para sa inyo ay hindi dapat po sinusuko o hindi dapat mawala sa mga public servant? Okay, siyempre, napaka-importante, no, ang values natin sa public service. Ang isa sa mga values na napaka-importante ay ang integridad. You have to maintain your integrity all throughout. 'Di ba? Sabi nila, Dr. Ron, di ka naman dapat pumasok sa gobyerno para yumaman, no? Kung gusto mong yumaman, di sa private sector ka yumaman. Pero ang pag-enter natin sa government service, it's to serve, it's not to become rich. And because of that, ang meron lang natin is yung ating reputasyon, yung ating reputation bilang isang public servant. Yun lang naman ang mamanahan ng anak ko sa akin. So, kailangan natin i-maintain yung ating integrity. Kasi pag mataas ang integrity mo, mas makakuha ka ng trust sa mga kapwa lingkod bayan mo, mga kapwa public servants mo, yung mga boss mo. At dahil may trust, mas bibilis. Yun ang mahirap naman. Yun naman ang pinaka nirereklamo ng taong bayan is napakabagal ng gobyerno. Napakabagal ng gobyerno kasi napakadaming mga safety nets. The safety nets really slow us down. But if you're a officer with high integrity, it's easier to trust and it's faster. Mas mabibilis ang proseso. Yung isa pang value na kailangan manatili sa'yo bilang isang lingkod bayan o public servant ay love of country. Pag wala ka ng love of country, baka mag-isip-isip ka na, pwede ka na lumabas ng gobyerno kasi napaka-essential ng love of country. Gagawin talaga naman natin yung trabaho natin dahil mahal natin ang ating bansa. Ayan po. ASEC, para po sa mga gustong pumasok sa gobyerno, lalo na sa policy and economic agencies like DTI po, ano ang dapat nilang paghandaan bukod sa credentials nila? Oo, kailangan paghandaan, dapat seryoso talaga sila na kung gusto nila magtrabaho sa mga economic and investment agencies tulad ng DTI. Aside from the credentials, the value of love of country should really be there. Kasi hindi naman kasing sama like other agencies, the Temptations, Dr. Ron. Pero because we work with industry, nasisilawan ka minsan, no, sa mga proposals na lipat ka na lang dito sa kumpanya namin kasi syempre may added knowledge. So kailangan talaga pag sa mga gustong mag-apply sa DTI, talagang seryoso sila. Mahirap kasi HR din ako, Dr. Ron, Opo. kung yung mataas ang turnover rate. Yun bang mag-a-apply dito, magsistay lang ng 6 na buwan, mag-establish ng contacts, network, tapos aalis na. Hirap din mag-training. So sa akin, ang payo ko is dapat seryoso ka. Tapos pangalawa, talagang mataas talaga yung love of country mo. Kasi pagdating dito talagang kailangan mo talagang pagsilbihan ng ating bayan. Kasi may mga temptation to leave. And that's another reason for the slowdowns is if an agency has a high turnover rate of person. So sana yung mga ma-recruit namin is talagang seryoso sila sa pagiging lingkod bayan nila. Opo. Salamat po, ASEC.
Para naman po sa mga nasa serbisyo na medyo pagod na, ano po kaya ang maipapayo niyo sa kanila? Ako ang payo ko lang sa kanila Mhm. ay wag nilang kalimutan ng at sino yung pinagsisilbahan namin. These are our stakeholders, the public. At sa bawat ahensya naman ng gobyerno, nag-iiba naman yung mga stakeholders. Pero one thing stays the same. We're serving the general public, we're serving the country. Sa amin sa DTI, ang aming major stakeholders ay ang ating mga micro, small, medium enterprises at ang ating mga small businesses. Yung nasa probinsya, yung nasa bayan na gustong kumita, magnegosyo, ang diyan ang DTI para tulungan sila sa kanilang para lumaki ang kanilang negosyo. So, kung napapagod na ang ating mga kasamahan sa DTI, isipin lang nila yung sari-sari store owner na magbubukas ng bagong branch niya. So, yun. O kaya yung dating retailer o nagbebenta, gumagawa na ng sariling produkto niya o nakakapag-export na ng kanilang produkto. So, yan ang trabaho namin, no? Really business development ng ating mga kababayan. So, kung napagod kayo, syempre pahinga lang, pero wag kalimutan ang ating mga stakeholders. Pero Dr. Ron, isa Opo. pa. Pero kung talagang pagod na kayo, hindi rin naman masama. It's not wrong to walk away pag hindi na kaya talaga. So, it's not walang mawawala sa kung umalis ka rin sa gobyerno. Nothing can take away the time that you served in government. So, mahirap din naman kasi Tama. Dr. Ron kung 'di ba, kung talagang wala na sa kanya yung drive. Importante yung drive eh. Ah, Yun nga. So, rule one, if you still have that drive, remember the stakeholders. And it'll take you further. Pero kung talagang you're out of gas na, then I think the best one, it's an option is to leave government also. Hindi siya mali. Kasi baka Opo. mamaya may mga hindi umaalis kasi pero baka mamaya you're just being dead weight to the agency. Baka ibang mas okay pang makatulong. So, pwede ka naman mag-break. Totoo po yan, nabanggit niyo yung sari-sari store, no? Naging trainer din po ako ng Go Negosyo. Ang dami pong mga MSME na mga entrepreneur na natutulungan ng DTI sa mga ganung programa po ninyo. Sobrang ganda po nun. And ito na po, patapos na po tayo, ASEC. Kung si Tito Boy po ay merong fast talk, kami po dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, meron po kaming quick fire. Ito po ang unang tanong, ASEC. One word to describe public service. Sacrifice. Sacrifice. Pinaka-challenging part ng trabaho. Lazy people. Pinaka-fulfilling part ng trabaho. Smiling stakeholders. Ayan, maraming salamat, ASEC, no? Kung may isang mensahe po kayo na gustong iwan sa publiko po at sa mga tagapakinig at tagapanood po natin, kasi nakapodcast din po tayo, tungkol sa serbisyo publiko, ano po kaya iyon, ASEC? Ano lang, be kind. Be kind to your public servants. Alam ko minsan masungit kami. Huwag yun naman kaming i-888 kaagad. Baka the public servant just had a bad day. And para sa ibang kababayan natin, Dr. Ron, na nag-iisip na pumasok ng gobyerno, please come in government with an open mind. Hindi po lahat ng government ay corrupt, no? Madami. Nakikita nyo lang kasi yan sa balita. Pero madami tayong kasamahan sa gobyerno na talagang ang gusto lang talaga nila ay pagsilbihan ang bayan. There's a lot of honest people here. There are a lot of hardworking people here. And you just have to choose the right agency. And I think DTI is one of the reputable and good government agencies to work. Ang DTI, hindi lang yan Department of Trade and Industry. Madami kaming mga attached agencies. Malawak ang scope namin. Kung ang interest mo ay ang pagbibigay ng financial assistance sa ating mga business owners, andyan po ang Small Business Corporation o SB Corp. Kung gusto mo naman maging abogado at protektahin ang mga intellectual property,
ng mga musikero natin, ng mga writers natin, ng mga inventor natin. Andiyan ang IPOFIL. So napakalawak ng DTI at there's always an office for you. So sana po maengganyo po kayo sa GovLearn PH at consider po working in government, particularly po at the DTI. Salamat Dr. Ron sa panahon. Salamat din po, ASEC. Pero before po namin kayo bitawan, i-promote po namin ang susunod nating episode sa January 16, 9 a.m. Makakasama po natin si Dr. Larry Lacson ng NFA. Siya po ang makakasama po natin sa January 16, alas 9 naman po ng umaga. Ayan po. Muli po, ASEC, maraming salamat po sa oras po ninyo. At sa panahon, malaking bagay po na makita po namin at makilala po namin si ASEC Chris at kung ano ang mga ginagawa ng isang assistant secretary sa DTI at saka sa Lingkod Bayan, para sa Lingkod Bayan po natin. Maraming salamat po, ASEC. ASEC, request lang po ako. Okay lang po ba mag-screenshot po? Okay po. 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat po. Thanks Dr. Thank you Ron. po. Happy Tuesday po. Happy Tuesday po. Ayan mga kababayan, nakasama po natin si ASEC Chris Ablan ng DTI. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay ASEC Chris Ablan sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Maraming salamat po.